usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Lunes. Unang adlaw na sab sa tibok semana natong panag-uban pitsa 14 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ulo, smiling. Happy? Mura mo gug ni Sadyong dire sa kuan ako. Ako si Attorney John Destacamento, may buntag partner. May buntag. Happy Side Monday. effects na sa imong kuan. Dito maglangan ato dayong sugdan atong programa pinagis pagpadangat sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, terminal CR fees stay despite governor's order. Sa Super Balita, nag-trekking sa Budlaan na lumos. Sa The Freeman, contractor may be blacklisted over CBRT delays. Sa Banat News, usa patay, tulo na luwas sa Budlaan Falls, nag-trekking apan naabtan sa uwan. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines asserts arbitral win in critical Beijing forum. Sa The Philippine Star, BSP to tighten rules on online gambling. Sa Manila Bulletin, United States not walking away from economic ties with ASEAN, says Rubio. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik kay Lunes Manron, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo!
great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Alang sa itong pag-isgot-isgot karong buntag, apart sa man murag loading man atong imnag tubig we. Sige, tanawon daw tayo. Kuhaan ra ba nagtabon? Kuhaan. So kay maghisgot-hisgot man ta atong unahon ang diri sa atua katong front page gyud sa Sunstar Daily nga kanang bisan pa man kunog naay kamanduan ang bag-ong gobernador nga si Governor Pamela Baricuatro ang kining Mr. Lou Philippines niingon nga padayon ang ilang desisyon nga mangolekta og mga bayranan sa mga pansayan no sa banyo sa comfort rooms sa diha sa Cebu North Bus Terminal ug sa Cebu South Bus Terminal. Kini bali mahug ni siya attorney og kanang supak gyud sa executive order ni Governor Pamela Baricuatro kaning executive order number 12 nga nanawagan or nagmando kay executive order man nga hunungon na ang pagpangolekta. Ang rason sa kumpanya attorney, and I think you would be able to shed more light into this, is ilang rason is naa sila 5 ka tuig nga kontrata with the provincial government ug mo na ilang basihan sa pagpadayon sa pagpangolekta aning maong charges.
Kini mitumaw taliwa sa nagkagrabi na matud pa nga kalibog ug kalagot kabahin sa pagpangulikta, but moingon magutaan ni growing public confusion and anger over the fees. Dili man siya quantifiable. Good, di man ta kaingon nga out of the total number of population, Pila man ang kani nasuko. ang gidaghanon sa nasuko. And sa kaning mga nasuko, pila kabuk taga Cebu Province, pila kabuk taga Cebu City. And sa kaning mga nasuko, pila gid kabuk ang nakagamit na kay usahay ra ba mo apil ra ba tig kasuko bisag buwatay labot, di ba? Paita sa danang mag-apil-apil og suko niya. Especially in social media, na daghan kig mga opinion, mga yaw, di ba? So, si Christina Bulcan, ayay, kuyawan sa taan ni apelido ha, oy. Kan. Ang Business Development Manager sa Mr. Lu, niingon sa usa ka media release nga, the contractually obligated fees cannot be arbitrarily stopped. Ang iyang agreement with the province, which permits them to operate paid comfort rooms at both terminals, commenced on December 21, 2023 and is valid until December 21, 2028 with an option for renewal. Under the terms, the province receives 5% the gross proceeds from the CR fees monthly. Ang kontrata naglatid nga 10 pesos for standard access, which also includes basic amenities like soap and tissue, and 20 pesos for premium toilets that offer air conditioning and high-quality appliances. Wala matud pay provision for fee increases within the contract period. Si Governor Baricuatro niingon nga ang and Mr. Lu representatives ikatakdang magkita karong Miyerkules diha sa Governor's Office aron tubagon or hisgutan kining nagpadayon nga dispute ug makakabut og resolusyon kabahin niini. Yang gitumbok nga ang si Bulcan ni klaro nga ang kamanduan sa gobernador nga nagdirect sa bus terminal management to stop collecting fees dili applicable sa privately operated facilities sa Mr. Lu kay nga naman matud pa niya governed sila by an existing public-private partnership contract and are distinct from the free public restrooms that remain available at the terminals. So, dili tanang CR sa Cebu South Bus Terminal o sa Cebu North Bus Terminal, doon na usage fees, attorney. Kining maong mga toilet, the public can use free of charge but do not have the amenities and the comfort that the private operated CRs provide. So, gitubag nila ang public frustration. Ingon ng Mr. Lu nga representative, the expectation did not meet reality because the CR users who expected free entry to any toilet in the bus terminal were still asked to pay 10 pesos for access to the Mr. Lu toilets. Dili ko na mahimong hunungon sa Kapitolyo ang pagpangolekta tungod kay doon na sila kontrata with Mr. Lu Philippines and they invested building the CRs. Ang nagpirma ni kaniadto of course si Governor Wen Garcia. Sa may mahitabuan On ni. its face, partner, no, murag na ay cause of action ang Mr. Lu because naamang kay kontrata, partner. So if there is a contract, then both parties must follow the contract in good faith. Nya unsa man up to 2028 pa man di ay ang term sa contract nya wa may naka-foresee nga bag-o di ay ang administrasyon. So karon kanang imong gihisgutan nga karong Miyerkules dunay meeting between Mr. Lu representatives og si Governor Baricuatro. Hopefully makakome up sila og compromise or ambot unsaon ni sa pagkuan kay kung mao nay nakaingon na ba sila nga tangtangon ning mga with fee nga serbisyo sa paalang sa mga pansayan diha sa atong mga terminal but not at the expense of kuansad of private entity. Yes, private contracts. Mausad na akong naibudngan. Paglingkod, rich deg himong executive orders, dapat unta gisusi di ay unsa ning mga nani. Ang consequence, no? Oh, kay kana siya, posible magyud siya nga mo hantong siya dito diba? sa if pugson sila pagtuman ani, but if dili pod if sila pod mo mapatigbabaw mahugog inutil ang executive order sa gobernador. Yes. So kana maybe mangita siguro og paagi ang Kapitolyo nga I don't know mo subsidize i-amend. Grabe paspas no bago pa gani na implement dayon. Amend dayon. Diba? How can you compel everyone to comply nga naman day uban nga nay private
kuan nga mga private nga mga kontrata. So again atong gi-emphasize diri nga dili man di ay ni ang kanang mga pansayan nga gi-operate sa Mr. Lu are not the only existing comfort rooms diha sa atong mga terminal kay dunay mga pansayan, public toilets, public comfort rooms, pero mga problema way tubig, way agas. Pero instead of that nganong wala man nag-i-address di yun ta maka-provide ang nagtubig partner ang Kapitolyo dili maka kana mo hindi sa ko kabaw na I couldn't speak for that kay wa man ko naka-try din ha. like, do we really But have kung imong tanaw na attorney mo to kag Ayala na may paid restroom na say free restroom. So I think the concept is like that. Okay. Kay mo to ka sa tag 20 nga restroom na pa man kay hand sanitizer, na pa kay sabon, na pa kay dryer, na pa kay bidet, diba? Grabe, bidet. Yes, na bidet. Kung ganahan yun ka, diba? But ang mga free restroom, wala ra. Standard ra. Naalay tissue. Yeah. Wala dyan tissue, partner. Ay. Oh, pero I don't know. Nakagamit na ba ka sa nakagamit ko, ana. Oh. So, din ha, kanang, why bayad po? Why bayad? Kay nga public man. Okay. Kung walay bayad, para nako, dili sad siguro obligado mo provide og tissue. Kay libre Bring man. Your own tissue. Oo, unya kanang ang mga babae anad gyud na nga mga labi pag mga mama magdagyud nag wipes kay ang bata, you know, always gyud na. But kana wa man ko kabaw gud ana attorney nga kana ding ilahang free. Karon pag ko nakabaw nga na day free. So I thought all the while nga viral na tanan kay ni gawas ba na viral ba na atong Senator Tulfo. So dapat mo lagi na lagi kanang kinahanglan ibutang tanan nga na libre na poy dili. So katong dili para nako bisan lag importante limpyo. Kanang naitig limpyo. Tinuod. Pero dili rasad siguro kinahanglan nga provide kag tissue kay ngano di ba nimo malikayan ay uban magbutag tissue dali kay mahurot. Kay pangdalon man sa uban. Paita sa dana oy. Tinuod. Himuon mang hotel. Hotel. ang public CR. So mo na siya karon ang usa sa mga kuan atong atngan kung unsa say action ani sa administrasyon ni Governor Barry Cuatro kay of course daghan ang nag-atang ana kay daghan na bang mga pasahero magbalik mo kuan magbiyahe ngadto nga ri sa tagsa nila ka mga lungsod. So mo na ambot unsa kahay unyay makam up nila nga agreement with Mr. Lu. To me, no, para na ko attorney, no, okay ragbi ako nga na private restroom. Kay you pay for the comfort. Dili sa pinugsanay. Dili man sa pinugsanay partner. Tinuod, dili man sa pinugsanay. So, at the end of the day, you're giving options atong gusto o convenience or at least more convenience. Pero, dili pug ko musugot ana nga just because kato libre di lang pod atimanon. Limpyohan pod. Pero dili para nako dili kinahanglan nga naagyoy tissue. Naala mo'y tubig. Basta naalay tubig. Okay ra gway tissue partner pero butangi sa tubig. Pero kung mas maayo. Diba? Maulang na akong kuyawan anak ko na tissue di gid mo malikayan. Kay even mga private establishments na agyoy ilang ilimit kay buong ko kausa ka nang sa among nakoy office ba na ano man ni ka alas 6 mahurot mawagtang man ang tissue. So niingon kong kanang house. But ni anak ko sa katong cleaner nga ati inyo halaging tangtangon kay nabayay time na dugay manguli ang mga tower if na may bisita ba niya pwede di lang tangtangon siya nga amo mong ko ng tangtangon ma'am kaya naipang gabi diri nga mga nag-abang I guess you know na unsay mga kuan din na nag-occupy in some of the floors kanang hutdon kuno daghan kuno kay kuhaon niya hutdon so dili for kanang consumption during kanang whatever natural needs imuon siyang for bag for bagging. For bagging na lang hinuon ang tissue. So, kana, sige, ato nang atangan partner. Nya, arita sa laing issue partner nga local lang gihapon atong Biyernes sa gabi dunay shooting, dunay pagpamusil nga dili shooting sa Lida ha. Dili shooting sa Salida although may pagkanaay drama may pagka kining lamas-lamas sa pagkasalida tong nahitabo dito sa Argao. Kay ang ilahang SK Federation President na musil man. Nakanumdum ko naunsa din na siya attorney. Tungod sa babae kuno partner, ang una nga anggulo nga gitan-aw karon sa atong kapulisan kay duna kuno involved love triangle kuno. Matud pa nga kini ang biktima na ilhan nga si Angelo Amarillo, 23 anyos, taga Barangay Poblacion sa
lungsod sa Argao. Samtang ang namusil o ang suspitsado nga maoy SKF or SK Federation President sa maong lungsod, Mark Alfonsos Villamora, 21 anyos. 20 pa ka attorney imuhang usikan ang imuhang future tungod lang sa babay. Yes. Tungod lang sa gugma. Tungod lang sa gugma. Ug ang kana manggayong klase sa gugma mo'y magdani mo sa kaalautan, dili na gugma. Kabiyaw eh. Dili lang inana partner kay okay lang ang uban man gud kay kuan man gud siya kining public official man sagud siya. Kana gyud. So, youth leader pag youth leader siya. So ang mga pangutana karon kay ato pang ambot unsay update ani ni Sir Arnold later kung naa ba ni update kung asa ni gikan ang pusil nga iyang gigamit niya kay ang na hibaw-an sa mga kapulisan partner friends ni ang duha ka laki before pero ni aslom kuno ang ilang panaghigala ay tungod aning usa ka babae nga official sab sa SK official sab sa mga kabataan sigon sa pulis nga nagselos kuno ning biktima kay nahibaw-an niini nga nagkarelasyon ang iyang uyab as katong babay ug ang suspect nga niresulta sa ilang pagbinaharay nga kun mag-abot silang duha magpinusilay gid pero sila. amigo sila before. Amigo kuno sila before niya. Kani yung dili lagi mag-try duray lagi. So, ayaw pangilog og di imuha. Unsa to yung post mahal. Mahalin sa lain chari. Ang uban medal. Medalikyat sa lain. Mahalog medal ang mag-una kat una ni mo ron partner. Ang lain pang taho nga nadawat sa kapulisan kay napamabdusan di natong SK Federation President ang katong maong babay nga murag I think that should have complicated no may naka-aggravate siguro sitwasyon nga nisambot siguro kasuko sa tong usa nga nisangpot sad sa in town iyahang kamatayon. So mo na partner ang duna kunoy license to own and possess the firearms ang suspect. But even if you have that, you do not have the license to kill. Wa siya license to kill niya, wa siya permit to carry the firearms outside the residence. So imo ra tutukan sa inyo. Gibilin lang unta ito gid niya sa ilahang ko anya. Ano magdadaman sa ka partner? Actually attorney, mao gid na ako dili ko ganahan magtinir og armas sa balay. Kay unsa to imong giingon about ang armas? Kay para nako ni ana gid before manggod kanang diha toy time nga nahisgutan na namong Dennis ni anan siya na kanang nakunoy kanang armasa na baso ni ana gid kong Dennis kabaw ka then knowing you and me duha ra gyud padulungan ana either ako'y mamatay or ikay mamatay kay di man gud na nimo malikayan attorney sa ato sigurong trabaho especially on field you have seen a lot of stories and most of the time mas ang uban man gud magsalig kung naay armas knowing nga naay armas sa balay so in the heat of the moment di biya nimo maingon kay ang impacto baya di biya na ingon na kanang maghuwat lang nagmaingon ka nga ngita kag impacto di ba hungan man jud ka partner ya dai pilar ka segundos it could change your life ang uban maingon nga napawong akong panan-aw nayawaan ko ingon ana ba so mura kag nag-invite sa yawa og you know there are friends of mine who are pro gun no but to me dili ta ingon ana ka kampante so nganong mangita man lang gyud kag paagi pud wa may namatay sa linuthangay. Luthang na lang mo. Wa say namatay sa labtikanay. Matod pa nimo nga ingon ka nga dili ka gusto magtinir og hinagiban pusil diha gyud sa inyo ha. Amot nagka na mag-drive ta partner kanay. Di gyud maayo. Magdaka nya day naa kay magpasamang-samang sa imuha diha. Dili na lang kung trigger man. Kanang kuan lang kanang usay Ginoo gid itong saligan nya. Usay ra ba masigi ka grosaryo ang impacto sad magsigi sad og kusog sa bayo galgal. So mao na ikuan lang gyud. Dili ni sa ordinaryo lang nga SK chairman kay SK Federation President. Yes, kung SK Federation ka, ikaw ang gipili sa tanang SK chairman sa inyong lugar nga molingkod so ex officio councilor ka sa inyong lungsod mutambong kag sesyon makig-uban ka sa mayor o sa vice-mayor o sa ubang konsehal sa lungsod sa pagdesisyon no kung unsay kaugmaon sa inyuhang lungsod. So mao na ka nang nakapait ani niya. Mao nakapait. So karon nagtingkagol na in taon ni 21 anyos pa in tawo partner pero saon taman nga na kuan man siya na dakpan yun siya ngadto na recover ang
duha ka basiyo sa bala o nga og ang kuan usa ka deformed slug didto sa resto bar di inahitabo ang pagpamusil niya. Karon na ana ni sa nagtingkag gol sa Argao Police Station kini. Kunya ang question na attorney kini kiskut man kang nakamabdos ni siya, what will happen in town? Luoy pa ang nakasa pa siya, mapreso pa siya ana. Tubang pa siya kaso unya. Dili lang iyang future in giusikan kundi ang future sa siyang anak. Kana. So muna ang hinuon sad nindot na siya nga kung ano hatagag reflection sad sa ubang mga batan-on kay inani mo mga idara partner bag-o pa naka-attain sa age of majority or legal age. So murag kanang wala pa kay experience unsaon pag-manage nila sa ilahang kuan, inanang mga emosyon kanang mga selos-selos. So especially kung ikaw usa ka official sa gobyerno, you should conduct yourself accordingly sa unta partner kay especially kana mga inana niya karon ambot kung unsay mahitabo ani sa iyang kuan unsa sa iyang faith as SKF tangtang yun siya kay mapreso man. For sure kay nanang bayag kay violation. Niya kana in town daghan kaayo ang naamong sa iyaha labi na iyang future kay unsa man ni pwede ni it could be murder kay doon na may premeditation. Hala, ay, asa. Ready na jud ka. Di man to makaingon nga na provocation pod kay napa man sila, di ba basta na may previous altercation yan nilabay pila ka adlaw apil naman nagkwenta attorney, di ba? So kana siya. Murag ubay-ubay mo hang subayunon. And bisan pa siguro magka-settle mo, di gyapon na mawagtang ang kamatuoran nga nay kinabuhing nakalas. Mag-break sa ta partner niya atong ipadayon atong mga paghisgot-hisgot after the short break. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya do na pa kay laing local nga balita nga gusto isgutan, partner? Yes, kaning nahitabo I think yesterday, the other day ba ni? Doon ay kinabuhi na sad nga nakalas attorney no nya kani usa ka tawo namatay samtang tulo na luwas human kining mga batan-on nag trekking diha sa Budlaan Falls kaning Budlaan Falls do ra na sa amo kana ganing padung kag Talamban na gamay nga eskina diha mahug ni siya boundary sa Banilad, Busay ug Talamban area kana dinha bukirang dapit na ni siya unya usa ang namatay, tulo ang na-rescue, nag-trekking ni sila diha, unya na-stranded,
tungod sa kalit nga pagsaka sa tubig, mugna sa kusog nga pag-uwan ni atong Sabado sa hapon da ini. Ang namatay usa ka 21 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Kamputaw, Dakbayan sa Subo, samtang na-rescue ang mga kauban niini nga 21 anyos usab gikan sa Cordova, ug duha ka lalaki nga nag-edad og 19 ug 21 gikan sa Cebu City. Si Fire Officer Juan Chesca Jem Embudo sa Bureau of Fire Protection 7 Special Rescue Force niingon mga alas 5 sa hapon ni atong Sabado ang 911 ni request og assistance gikan nila tungod kay nakonfirmar nga dunay na stranded sa Budlaan Falls. Dali silang miresponde og naabot dito sa dapit kapin alas 6 na ngit-ngit na. Sa ilang pag-abot ni balhin pa gyud sila laing sakyanan nga iya sa barangay Budlaan tungod kay maura ang sakyanan nga makasubay sa hagipot kaayo nga dalan. Ang upat matud pa nagtrekking sa dapit samtang hayag pa apan ang tubig sa sapa ni saka kalitra ba ni kay flash floods dinha dapit maong na stranded sila unya na anod. Usa ka survivor nakit-an dapit sa Mukpok area samtang ang uban na rescue duol sa Budlaan Falls. Tanan nga nalambigit sa insidente belong kuno to different groups. Samtang nang ang dili ni sila kauban, in other samtang words. ang usa nga namatay and the female rescued in one and the two youths from Cebu City in the other. So murag duha ka grupo ni sila. Giimbestigar pa kung doon na ba sila guide or sila ra ba ni adto. Kay wa sila nakita nga guide dito na istoryahan gani nako to ang duha. Nga next time magplan mo mag-ingon ani lag mo sa barangay. In kaso unsa gay mahitabo sa inyo matrace mo makapangayo og tabang. So kaganina na minaw ko og Radyo Padung diri dunay ni gawas nga report giingnan kuno sa ladaan nga ayaw mugdayon didto kay kanang ngiob ang panahon ba kanang murag dag-om ba bat ni adto sila kini magong budlaan kapila na ni kay mo manig siya ang nauganan gyud sa tubig gikan sa bukid unya naka-remember ko ani before kani nga sapa in fact nakalabang pa ko ani before kay diha toy manggahan ako ang apuhan din hang dapita sa una ba so nindot gyud siya kay padung kag falls katong pag-tourism nako appeal gini sa gi-consider but tungod sa kadelikado dili kay ko mo pursue kay pasin niya unog makaagni kag daghan kaayo niya wala pa tay support gani nga infrastructure for the area. So kani mga inaani this is not the first time. This is not the first time. Nahitabo diha. Sa Budlaan o naapay lain sa uban partner dito sa north I think was it in Katmon or Carmen sa unasad nga. Pero may gyud na katong kanundong katong kasal. Katong sa pick up. Naanod. So to me kaning mga inaani nga activity lain-lain mag-trip ang mga tao no. And while I say na niyuhan ng lingaw dili gyud ta maglikay dili gyud ta kanang sa tawagan na magkumpiyansa. Di magkumpiyansa. Unya ask the people in the area kung man kay adventure man ilang gipangita kay trekker sa dagi partner. Adventure lisod sad kaayo na nya sakto tong gingon sa Bureau of Fire no nga lag mo sa barangay but I think ang barangay also would need to improve the kanang warnings kanang warning dili siya warning device kanang reminders sa ilaha ba nga kani butanga na diha nga pila nay namatay diha tungod ang mga flash floods kay dili magud ni kani sila mga adrenaline junkies magud ni sila doon lagi ang bulog sa tubig attorney di mo na mamili og tao di ba nga oy bato lang ako today dili man nay ana good ikaw wa ka na sweeto kay dayo ka diha wa ka kahibaw asa ka plus katong namatay dili day kuno ka maumulangoy mao lagi ni so kamao ka mo katkat og bato nya di ka maumulangoy dili oy maglisod kuyawan even the best swimmers gani kanundong katong sa Bohol nga nag free diving siya diver na ganito spearfishing anak og resort owner ganito so to me ba kanang dili gyud mo ka kumpiyan di mo mataga ng panahon but di sa gyud mo ka kumpiyansahan ang kanang nature ba kay kanang mas maay gyud nga magmatngon na lang especially karong mga panahon na partner nga magsigi-sigi na unya ni ang uwan kay na naman ta sa mga kining buwan nga sige na gyud ang uwan so kani doble matngon ta especially sa kanang mga lugar nga prone to mga inani nga disasters dili lang diha sa Budlaan ubang mga even kanang mga creeks even kanang mga sapa mga ginagmay nga kuan kay di ba posible kay igsaka sa tubig na batang gamay diha posible yung anoron niya sa pa may magunitan anang kung di ka makagunit yun di pasensya na lang yun marag
kuan yun luoy in town kaayo. So kani hopefully at atong tan-awon kung unsa pay investigation ani unsay resulta sa ilang investigation. Ya sakto to, I agree with what you said partner nga ang barangay sad mismo kay nahimo naman sad ni siya nga tourist attraction. I don't know, ingon ka nga during your time wala gyud kay ni siya na publicize, wala kayo siya na promote. Gisugdan na amon toy naghimo ana good pero pag ingon gyud ko nga na kadiyot ra man sa gyud kay kuno pero ingon gyud ko na I think we need to improve pag yun. Oh, because if you, especially if nagbayad ning mga bata kini mga turista ha, para mo mag-trek diha nga area, I think nga dapat na aside untay mo warn sa ila sa dangers. Although nag-ingon ka nga dunay warning, pero was it enough to compel them nga ayaw may kana sa attorney kay dili man sad ka mahimo nga asa man nimo ibutangan nimo every step of the way, dili pud kay moingon kag ang trekkers ang uban ari magsugod ang uban adtos unahan mo kuan didto mo wala man skirt siya wala man siya one area ra gyud nga ari gyud mo agi tanan mausad lisod sad uy wala luoy in town kayo ang usa ka trekker but hopefully mahimo ning eye opener sad sa uban nga mga trekkers o sa uban nga nagdumala ani mga tourist destinations sa always safety, and then dili lang sa mga falls o mga inaani nga dunay flash floods, even sa other tourist destinations importante kay nakakapila na nahitabo nga mga turista bad publicity na hinuon imbis nindot kaayo. So because aning mga experience niya doon na pa man tay igong oras partner. Layat na dito sa nasyonal kay karon doon na say mga kasikas partner about aning nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay ang atong labing taas nga hukmanan ang Supreme Court ato man mahinumduman nga si Vice President Sara Duterte doon na to say petition before the Supreme Court jud questioning her impeachment. So karon ang Supreme Court nisugod na sa pag-inspect, pagbasa aning mga petition ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Actually, it was not only her petition, but naapatoy lain nga ni petition sa Supreme Court aside ni VP Sara herself. I think taga Mindanao sa to sila, Mindanao lawyers, led by Apollo Kibuloy's legal counsel nga si Israelito Torreon o former Duterte official Martin Delgra, kato ni siyang LTO ba ni siya nga director sa LTFRB. LTFRB sa una. So aside so duha ka petition karon ang naa sa Supreme Court questioning the legality of the impeachment. Karon ang Supreme Court nagsugod na unya karon dunay matod sa Supreme Court House of Representatives. You have to send us details about what happened to the first three complaints. Kay maumantoy unang question yun. Ang main question yun sa mga petition ni Vice President Sara nga, why now? This is not the first impeachment complaint niya. Nganong karon naman ninyo atiman ang ikaupat nga doon na may naguna. Nya naarabay 1-year bar rule when it comes to impeachment complaints, initiation of impeachment complaints. So karon para to shed light on the matter, nangutana ang Supreme Court sa lower house. What happened to those three complaints? So mo na karon ang napay mga lain nga pangutana ang Supreme Court partner sa sama sa aside sa status of first three complaints, ang exact dates kung kanus ani na file ang mga complaints by private citizens. I think diba nagsugod to December pa of last year. Ya dayo nagtipon-tipon but ang fourth impeachment complaint mao gitoy nilusot og nahimo karon nga naabot karon sa stage nga impeachment trial gyud partner. So karon ang transmittal sa complaints do na may mga questions about sa pag-transmit sa complaints kay matud pa ang discretion kuno sa Secretary General to decide when to transmit to the Speaker of the House any impeachment complaint. Was it properly endorsed by a member of Congress? For the complaints filed by private citizens kuno partner, ang basis and authority of the Secretary General to refuse daghang mga pangutana. But at the end of the day, karon si party list representative naman ni ron, si
party list representative and former Senator Laila de Lima, gihulagway ni niya ang maong murag desisyon sa Supreme Court nga judicial overreach. Okay? What is judicial overreach? Well, overreach murag kining over ang Nanubrara. nanubrar. Murag kining para kang sa Representative Laila de Lima ang kining pagpanghikutar or ang kining order sa Supreme Court nga sa lower house nga soliciting this information para niya kuno is sobra ra, pero para manggod nako between the with all due respect to Representative de Lima, between her and the Supreme Court, ari ko mo sa Supreme Court kay wala may stake ang Supreme Court. It's a collegial body. So it's an institution. She is on the side of the prosecution for impeachment. So whether she admits it or not, doon na siya kining na siya bias, na siya mga claim interest. 100% neutrality. Because in the first place, we all know that she has an axe to grind. Especially against Duterte, yes. after how she suffered at the hands of the father of the vice president. So karon si De Lima ingon niya nga very disconcerting for SC to order the House to comply even with those that she considered petty requirements which only seem to cast doubts on the validity of the impeachment complaints. Kay matod pa niya ang iyang kunong impresyon ani nga again with all due respect to the Supreme Court nga murag nanubrara kay murag it seems nga kining judicial overreach kuno nya naa siya pangutana nga could it be kuno nga ang taas nga hukmanan is intervening too much in the impeachment process that originated from the House of Representatives kay matod sa Supreme Court kining it's not enough man nga na certificate kuno nga na follow ang law, di ba, katong as we may recall partner ang mga senador nangayo to sa certification from the House nga na-follow gyud ang constitution niya. In fact, kini nga certification nahatag na ni didto sa Senado. Pero karon ang gusto sa Supreme Court, you have to make that under oath, which is sakto sad. Kay imo nang panotaryuhan kay kung namakak ka later on we'll find out nga bakak di ay na dili din na tinuod a certification sana man ang certification wala man dili man ka makihag perjury ana di man ka makihag false testimony if naa ka sa criminal proceeding. Pero once nga under oath na murag nay extra layer of protection nga people can go against you, the government can go against you kay namakak ka later on if it will be found out nga indeed dili tinuod nga niagi sa sakto nga proseso ang impeachment. So muna karon partner si De Lima ug si Akbayan Representative Chel Jokno ato mang mainumduman nga gitap ni sila sa former House Speaker Martin Romualdez kinsa na dayroy House Speaker wala partner. Pa man sila wala pa din sila tuod na conveno naglalis pa nagtrabaho ay pa to join the prosecution panel niya to humani sila nakadaog sa ilahang mga party lists niya. So karon partner mo na siya doubts disguised as requirements matud pa ni De Lima nga kining move by the SC as doubts about whether the House properly complied with the constitutional rules on impeachment. Pwede na nato gihulagway lagi niya nga kining murag nang hikutar. We know that those articles of impeachment are based on a verified complaint signed and endorsed by 215 members of the House. Pero mo lagi ni the Supreme Court is the final arbiter manggod and whether we like it or not do naman joy existing controversy nga kinahanglan i-act upon sa Supreme Court. So dili jud ta makaingon nga nay bias ang Supreme Court. And in fact, the presumption is that the Supreme Court has no bias at all. Kay how would we have a Pero is that really considering that appointments of justices also need the nod of politicians? Because the Constitution requires it that way, partner. And that's one of the checks and balances in the Constitution. Supposedly. Supposedly. So in theory, of course, we can always kaning pwede ra gyud ta maglakaw diha nya dayon we believe nga
checks and balances mo na, but kung magtutukay na jud ta, kung magisgutay na jud ta, ambot lang checks and balances na, or naadyo ko'y utang kabubuton sa imo check or napabay balanse or need pa ba gihapon ning kuan. And depends, you know, it's to me it's actually personal preference. You always give the benefit of the doubt, but mao lagi naman pud sad ko'y uban nga depende na lang pod kay kanang sa kuan baya sa ethics, sa study on ethics, dako gihapon kaayog factor, and mao nay nakalahi nato sa ubang mga kultura kaning kapwa og loob. Kay it's not non-existent in other areas, but here dako pa kaayo gihapon sa ato ang culture kaning utang kabubuton bitaw partner kanang mga ingon ana nga mutan-aw magyud ta og kining kuan, kining kabubuton sa tawo nga nakatabang ato, especially during those times nga nagkinahanglan sa tagtabang. And that's very Filipino. Yes. That's very Filipino. That's part of our culture. So muna of course kung ako sad siguro, if I was in that position nga ako nahimo kong judge siguro, or nahimo kong ani nga in this position in the government because somebody appointed me. So I don't think you will bite the hands that sent you there. So nagyoy factor. It could be kung partner. atong tan-awon karon, but I kinsa hope may na wala nag-appoint na aning mga naglingkod karon sa kuan. O kana wala ta kahibaw kinsa pay mga nag-appoint ani partner, but I think daghan kaayo ang Duterte ang mga Duterte yes. appointees. Okay, I think ang mga last diha nga kuan karon gamay na lang ang mga Noynoy Aquino appointees niya, dayon majority siguro nila mga amo ni giingon nga panapanahon gyud. Panapanahon. So but kaning ilang gilihok, kung as a lawyer attorney, do you think it's better this way nga kanang or would parallel hearings also be divisive? Parallel hearings kay to the impeachment. Kung nangayo og ginaani ang Supreme Court, 'di ba? Which means they can do it on their own, but pwede pud nga magpadayon ng impeachment court sa Senado. Wala pa may order ni stop. Wala man i-grant ang TRO. So usually kung may TRO, magparallel siya nga process. Pwede kay political man to ang usa, kini kay this is a legal. This is a legal proceeding ang kining naa sa Supreme Court. So and besides walay, I think one of the prayers sa camp ni Vice President Sara Duterte for sure is kining pag-grant og TRO to stop the impeachment complaint. But apparently murag wala man na gi-grant. So I think the Supreme Court is now intends to tackle the merits of the case. Regardless, ambot lang sad kaha. Inangay naman sila sa mga response. Ngayo man sila og responses gikan sa ubang branches of the government. So we'll see, no, kuan gyud ni kinahanglan gyud ni kanang legal minds. But if there's one thing I've learned in my short stint at law school is that there's a law that prosecutes, but there's also a law that defends. So mahunay ang nakatunan ako sa akong recent professor si Congressman Pablo John Garcia. It's important kuno to learn how to argue both sides regardless of your stance. Tinuod yun na partner. Mo bitaw na ang mga questions sa law school o even in the bar exam, they are designed nga dili bitaw na ay definite nga answer. Murag na there's enough elbow room for you not to aligned to your personal opinions and preferences. Yeah, kay kung mag-practice na magug ka, dili magug ka maingon nga ang imo radyong i-defend or ang imo lang yung i-prosecute, kanilang ang imong gusto always ka na sa side sa prosecution. Sahay na jud ka sa defense. So tinuod kay you cannot choose your clients man. And you cannot also say no, di ba? No. You can say no, but you have to have a ground. You have to have a basis for saying no. So mo na siya partner. Hinaot lang unta nga kining kung unsa may mga kining resulta aning resulta sa SC nga proceedings. Hopefully this will not lead or spiral into something much bigger nga kining duna na unya crisis or dunay kining vacuum in the government ba siguro or something like that. So kani pero unsa naman taron partner tunga naman ta sa Hulyo, so hapit na di ay.
Kanya, wala tayo oras, pero nakanalang ko nakitaan. Kaya baon lang tika, nga matud pas mga mangingisda dito sa Taal, ni all-time low ang presyo sa tawilis. Tungod sa nagpadayong search sa mga, wala. Ubus intaw ng presyo sa tawilis, lami bining tawilis. Tungod sa nagpadayong search or tungod sa search. Tungod sa search mismo, tungod sa pagkakita sa mga sako. Pero wala, dugay na mong kinauna eh. Ay, wa man na change siguro ang lami ram gihapon ang tawilis. Nanam gyud na tanang isda, di man ta ka-check ani sa iyang timeline kung sa gipangaon ani before ni tugpas atong lamisa. Tubitong Princess of the katong sa Romblon sa una ba, Princess of the Stars ba to? Princess of the Stars nga grabe sad nga wa kunoy mangaon dito sa may Romblon, Masbate area. Even mga areas in Bohol at that time o kunoy makaon may magmo-limit sa nang isda nga ari ra kita diri taga diri ta. Wa man ay kuan dumisal. Sige na ay. Ato padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong ug kinabuhi. Purong mo ang diwat sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyahan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo sa sakripisyo sa ginagmay o dinaggo ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga butang kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan, naghimog dako kayo sa sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutana ni Pedro ngadto kang Hesus, kung siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, o kini ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Pagampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Magkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, kaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,